niya kung nakakita na niya maglaro si Robert Dozier. Nakakatapat niya today. Sabi niya, yes, but he thinks that he's a better player, guys. Well, thank you very much, Jessica. At huwag natin makakalimutan yung report ni Jessica. Kung napunta ni Walter, merong narcolepsy. Oo, kung sa mga hindi alam kung ano ba yung narcolepsy, yun yung bigla ka na lang nakakatulog. Hindi pwede sumama sa isa. Hindi, pero di ba kagaya nung sinabi ni Jessica the last time, ano yun, diagnose sa kanya nung college, natutunan niya na kung paano ba alagaan itong karamdamang ganyan. Kasama ba dyan? Di ba tulog ng mulat? Alam mo, tumatak. Ikaw ba mulat? Meron pa yung mga taong ganyan eh. Pag natulog, mulat. Dahil hindi na kasi yung talukang. Sobrang laki ng mata. 8-7 ang ating tala, Alaska. At siya pong nagtatangkang mamayanin sa ating first quarter, which is actually close for both teams throwing jobs. Pero ito, si Gary David, hindi po walang jab-jab dito kay Gary David. Kanete-rete sa kanyang tira. Sunerte pa ang Alaska doon. That's a wide open layup by David, but missed it. Dozier. Hindi ka ng sponsor nito si Walter Sharp. And he raised the basket and pinatugan for Rob Dozier. Ano ganda dito kay Rob Dozier? Yung laro niya, loob at labas, and he's become so comfortable already. And now, with the exit of Ronaldo Balkan, mukhang itong si Robert Dozier ang malakas na kandidato para sa best team board. Parang baro dito rin. Not that flashing, but very steady. Sa kanyang trabaho both defensively and defensively for Alaska. Kaya naman, nasa taas ka natin din ang standings ng Alaska. 6 wins and 2 losses. Alaska nasa taas din sa ating first quarter. 3-point lead. Away from play daw, may nakita natin yung referees. Global Port in the first few minutes of this quarter, first half of this quarter, 27% ang shooting ng Global Port. 3 out of 11. With the rookie at the point, si Rafi Reyes po yan. Nakita si Sunny Toss, pero na-blank siya sa likuran. Ito si Al Jamal. Baguio is 3 for 3. Ayaw pa rin. Sunny Toss dapat went much harder and stronger than that. Kaya siya naabutan pa ng depensa. Binibigay po. Gusto na kasi madaliin yung tira eh. Nakita niya libre na siya eh. He could have gathered himself and gone up stronger. Gary David, walang kulang. Possession, talaga naman ibabato ito ni Gary David that time, picking the foul. Talaga naman dito kay Cyrus Baguio, who actually scored the first two para sa kuna ng Alaska, pero hindi pa niya nasusundan dito. Issued another assist sa kanilang fast break para kay Tony De La Cruz. So, Cyrus Baguio, in the absence of J.B. Garcia, marami pang inaasahan ang mga taga-Gatas Republic, of course, ng head coach ng Philippines team. Pinag-usapan na natin mga coaches. Alam mo ba, birthday ni assistant coach Alex Thompson. Ang birthday. He's hoping na makabawi talaga sila. Mahirap yung ma-sandwich yung birthday mo sa dalawang talo. Kailangan yan. Gaya nga ng pinabanggit mo. Tali yung pinag yan. Ligdo pa naman niya. Kapag pa na si Alex, kailangan makapanalo sila. Why not? Naman sila ng 5 puntos ngayon. 12-7. Samantalang yung kuna ng Global Port, wala pa rin kinang masyadong pinapakita in the first quarter. Ito, kailangan din nila ito in Sol Mercado. Ano mo yung kaganda dito sa Global Port? They brought in their import, the new import, si Walter Sharp, last week. So pagkatapos ng first game nila, meron silang isang buong linggo na makapag-ensayo, be able to practice with their new import at maramdaman ano bang ginagawa nitong si Walter Sharp. Saan ba niya gusto ba niya tumingin sa labas, gusto ba niyang rumi-rebound para mapunuan nila yung mga pagkukulang. Jimmy Casio intently watching this ball game. Yun na lang ang kanyang maitutulong dito. To cheer on his teammates at the Alaska bench. Antala pumasok yung isang piso na sulong ng natin sa ating galing ng Alaska. 12-8. Ang ating dala 4 na minuto at 32 segundo na titira sa ating first quarter. Rafi Reyes, ang hinahanap rin sa post Sunny ko sa kanyang nakita 9 seconds in the shot clock. Harapan, manukuha na si Jordan Salvador. Pinadangkal-dangkal, but he was called for palming the ball. Santos hasn't been successful against John Dan Salvador. Mas maliit sa height si Salvador pero napakalakas ng katawan niya. John Dan Salvador, actually picture na rin yun sa starting
that time, si Sol Mercado, the Soul Train. Saan sa loob for his first two. Trying to be a little bit more aggressive as compared to their last game. Nung huling laro nila, Sol Mercado not able to put up the points on the board that he usually does. Averaging 9 assists per ball game. So hindi rin naman nagkukulang itong mga taga-global po. Tamang kombinasyon lang itong mga kailangan hanapin. Itong si Coach Junel Bakuli. As Rafi Reyes, ang tira niya sa labas. Takilid at nakukuha ng mga taga-batang pair. Ang isa na namang pagkakataon para finally itabla na itong ating laban. So, Mercado with the leather. Parang atakin! Aliwa! Hindi natapos. Pero Starligan mananatili sa batang pair of ball. Global Port, ayaw nilang mapunta sa isang 6-game losing streak. Wala pang natatalo ng 6 straight games dito sa ating komperensya nito. And they don't want to be known for that. Palakpakan ng mga tao, hindi po para kay Marky. Para po kay Calvin Abueva na kanyang babantayan. So, napatala, yung pag-save ni Calvin. Instant offense dapat para kay Calvin Abueva. Pero sa kalaban. Sa ring ng kalaban. Although nakakuha nila yung rebound. So, Don Ontiveros kasama ni Calvin Abueva na pumasok. So, RJ Hasun. Napakagad ang kapinalitan dito ni Coach Luigi. Si Palpas Matanres. Kakapasok lang rin yan si Don Ontiveros to that 3-point shot. And that's the type of offense na gusto mong makita if you're Coach Luigi Trillo. Movement without the basketball. You know your number 1 point guard's not there, but nandyan yung pumapalit. Everybody has to be able to move para padaliin din yung trabaho ng Marky Azul nila Rafi Reyes. Especially for players like Don Ontiveros. Instant offense ang dala-dala nito. Magiging veterano na rin siya. Alam na niya yung kanyang gagawin. Nakita mo, bagong pasok si Don, nakadalawang rebound na nakait pa. Now it's RJ Hasul at the point. Napapwesto ang dalawang kapit na San Jose at Calvin Abueva. But he goes to the other side. Big Dozier. Back to Dondon. High 5 points for Dondon Ontiveros. Kasi Ontiveros meron siyang mga larong ganyan eh. Yung maganda yung, kumbaga maganda yung gising. There's a different hop in his step when he feels very good in one day. And they need that. Lamang na sila. Nandiyan pa umuntos ngayon. Nakakuha pa ng offensive foul doon si Dondon Ontiveros. Microwave sa kanyang pagpasok dito. Mainit na makagad. Kaya naman napilitang tumawag na naman ng timeout ang Global Port dito sa gitna ng heroics. Ito si Dondon Ontiveros. Balik po kami kagad. Online at shopfinanza.com and at the Red Gate Lobby. Ang linggo po, araw ng pamilya. Kaya naman, buong pamilya, may bata, matanda, lahat po nandito sa Smart Araneta Coliseum. Kasama na ang ating mga kasamahan dyan sa DZSR 918 Sports Radio. Nico Ramos and of course, Coach Eric Reyes, ang ating mga kasama. Kasama ko si Tati at saka si Joey Boy. Samantala si Coach Alphonsus Chua, ang kanyang import. Ito si MacLean sa tungkulan ng Barangay Hinebra. Mamaya po yan, pagkatapos ng laro nito, mga kalaban nila in Tong and Sex. Salamat na rin sa ating FM Radio partners. 90.7 Love Radio, 101.1 ESFM, at 96.3 Wow. Pagpapalit at pagbabalasan ni Coach Luigi. Lumobo na kagad ng kalamangan ng last at 7. Point off the bench, Dondon Ontiveros, 5 straight for him. Abueva missing that one. Si Abueva, hinahanapan din ng magandang laro because even Friday, hindi maganda. Ang ipinakita natin si Calvin Abueva. Samantala ang Global Port, naku problema. Si Jessica, may dagdag na sa katuwang tungkol sa Global Port. Lagi naman sinasabi lately pag sa Global Port, defense ang kailangan at yun ang in-emphasize ni Coach Junel Bakuli sa last huddle. Sabi niya nga sa akin before the game, defense is what's gonna win them this game. Lalong-lalo na laban sa Alaska. And he said, defense is desired. And if this team has desire, then they can win this game, guys. Maraming salamat, Jessica. But in that play, medyo malamig pa. Coming from the bench, itong si Japet Aguilar. Not even mainit na si Rob Dozier. We're talking about defense. Coach Junel Bakuli, concerned siya dun sa dinidepensa ng Global Port because they are the number 10 team in terms of points allowed. So, ibig sabihin nun, kayo, pagkakalabang kayo ng ibang mga team, alam mo pinakamadaming points ang ginigive mo.
they give up 95 points a ball game. So, depensa talaga ang pakiramdam niyang kulang for Globalport to start winning games. Samantala, ito si Jonathan Salvador. Hindi malaman kung saan pupunta. He's up against the inboard. Yung one-hander niya, napasabit at napatawa naman doon. Itong si Rob Dozier, alam niya, umama siya sa braso ng his head. His first personal foul. Put things more into perspective. Itong Globalport, number 2 in terms of points for them. So yung mga yung napupuntos nila, kaya nila pumuntos. Ang problema nila, mapigilan yung kalaban nila na makapuntos naman. Hindi sila namang problema. Ang dami nilang score. Number 1 local scorer. Itong si Gary David. Ang kanilang import ngayon. 24-24. Halos 50 puntos na agad yan. Hindi talaga namang problema. You have Sol Mercado, you have Willie Miller, and other guys coming off the bench. Samantala si Rob Dozier, magpapahingayin muna. With a minute and 17 remaining. Uy, arribat na agad ni Calvin Abueva. Lagitik na lagitik yung sikwak. Rinig na rinig natin yun. Sa Globalport, yung kanilang free throw shooting, rather 1 out of 5. They had to touch it pagdating sa free throws, pero hindi na ipapasok ito. RJ Azul, kakambyo yung runner niya. Minsan, snappingan, makukuha pa ni Gabriel Espinas. Fresh 24 for the Aces. Espinas, susubukan si Japet Aguilar, ginamit ang katawan, naantala at makukuha pa ng Globalport. Rito Tita, P.A.K. Miller, Tita Miguel, Marquis. Miller for 3! Outlet! Globalport wants a little run by their veterans. Saan ba sila kukuha ng character? Saan sila kukuha ng kumpiyansa? Willie Miller, Gary David, these are the guys that need to step up for Globalport. Hindi lang Gary David ang kayang score. The former MVP, Willie Miller, can also do the same. Straight and true ang kanyang 3-pointer. His first points of the game. Sapat na para tapisin yung 10 puntos sa kalamangan down to 7. With 39.9 seconds to go in the first quarter of this ball game. You want to be able to make runs. Yung nangyayari sa Globalport, yung huling 5 talo nila, meron mga iba dyan dikit, meron iba na talagang natatambakan sila. So, it's really something that they're still searching for, yung identity ng komponan nila. Will they try to outrun teams or outscore them, or they will put a premium on defense? Oh, pero yung bottom line niya, dahil pinag-usapan din natin kanina, defense talaga eh. Yung ability to stop their opponents kasi pag padami kasi magpapaulit. Stopping kaya naman nila yun. Their opponents, paggawa ng mga putos, doon sila nahihirapan. Wala pa rin po ng Alaska on top by 7 points. RJ Azul nakawala. Easy. First 2 points for RJ Azul. Papuman siya pa 15 seconds ago. Wala na Globalport. Patay na po ang ating shot clock. Earlier, Philippine 3-pointer. Sino makapag-ipin mo? Atin na Bueva, sumalubog sa kanya. Pagkaan, papunting, malakas. Makuha pa niya Bueva. Enough time. Pero may foul na nakita ang ating mga referees. At titingnan natin kung nasa penalty na itong Globalport. I think wala pa. But a foul was called on Japet Aguilar. That would be the second personal foul of Japet Aguilar. So matatapos ang ating first quarter. Alaska lamang pa rin po ng shot 22-13. Kung nakikita natin ang mga highlights ng ating first quarter, Dozier kumuha dyan ng Tiberos at course was there, and Willie Miller. At kailang paalala lang po kami ni Dominic, babalik po agad sa bakbakan ng second quarter dito sa Smart Meta Coliseum. Yan po ang bench ng kumpunan ng Alaska who took command early in the first quarter. At ang nasa centerpiece ng kanilang successes dito sa ating conference dito is very important. Rock solid na si Rob Dozier. Not really that flashy, but lahat ng kinakailangan ng kanyang kumpunan na ibibigay nitong si Rob Dozier. Rob Dozier,
20.3 points per ball game, 17 rebounds, tapos 3.4 blocks. So yung dinadala ni Rob Dozier, meron siyang inside presence, pero meron din siyang mga supalpal in terms of presence pagdating sa depensa. Because kinakailangan din nila yun. They have Sanitos, but with Rob Dozier now he can swat balls para mahirapan naman yung mga kalaban nila pagdating sa pagsuscore when they're playing against the Alaska Aces. At doon sa magandang trabaho niya, first quarter, napagpahinga. May foul pa kasi pabalita for Global Port. That would be the third on Japet Aguilar kasi hindi siya tinatantanan eh. Nakauna itong si Rob Dozier. Tapos dalawa naman dito si Gabi Espinas. Talagang pinupukpok nila sa ilalim kung si Japet Aguilar. Talking about Rob Dozier, nadadala niya. Yung points allowed ng Alaska Aces, they are the number 1 team in terms of defense. They only allow 74.30 points per ball game. When you talk about Rob Dozier, may dagdag na kwento si Jessica on Rob Dozier. Jess? Solid ang pinapakita ng import ng Alaska. Pero sabi niya sa akin, frustrated pa rin siya sa pinapakita niya for the last 8 games. Because he feels he can do more than what he's been putting up. Ang sabi niya, ilalaro na lang daw niya hanggang mahanap niya ang kanyang rhythm. For today, his focus is staying out of foul trouble and focusing on the game and not getting caught up with the officiating like what happened to him daw laban sa Air 21, guys. Well, pero Dominic, makikita mo naman yung aura nitong si Rob Dozier. Parang palangiti naman ito. Magandang aura lagi. At hindi palaaway gaya ng mga ibang mga imports. Walang tendency masyado itong si Rob Dozier. But si Rob Dozier, yun nga, maganda na na-realize na yun that last Friday, he gave too much attention dun sa mga referees. Yun ang isa sa mga bagay na talagang mawawala yung focus mo if you do that because you focus now, ano bang ginagawa ng referees? May tawag ba o wala? Tapos hindi ka na masyado makapag-focus dun sa ginagawa mo on the court. At dito, kailangan i-focus nila, ipagpatuloy yung kanilang ginagawa because they're on top by 11, 24, 13. Umanap na rin, may double ball para sa Pierre. May Tilia. Willie Miller at the post against RJ Yazul. Ay, tagalitan nito. Banggaan sa ilalim. Walang tatawag kay RJ Yazul that would only be his first. Bago simula pa lamang po ang ating second quarter. At not really adjustments pa ang ating nakikita dito. Magandang nilabas pa ito si Japet Aguilar dito early foul trouble to 3. Tapos sa kanya si Robin Aguilar makakakuha ng double foul. Marky, nahanap yung kanyang import. Masyado masigit. Matigit ang nabantay ni Gabi Espinas. Pupuntahan pa rin. Walter Sharp ready to dunk the ball, but Dondon Hontiveros was there, more than willing to rebound. Veteran smarts by Dondon Hontiveros. Talk about teamwork. Diba yung game story natin ngayon, teamwork versus talent. Teamwork of the Alaska Aces in the first quarter, 5 assists. Tapos yung turnovers, point of concern nila in the team against Air 21, they only had 2 turnovers in the first quarter. Parang yung talent portion naman lang yan kung muna ng Global Port. Mukhang on paper pa lamang ito. Natin yung base numbers na binibigay ng kanilang mga inaasahan dito. In fact, itong si Japet Aguilar, nakaupo pa po. First na foul na maaaring nakuha dito sa ating first 2 quarters of play. Mr. Odo, valid is fifth quarter of the game. Calvin Abueva, hindi pa rin makakuha yung kanyang range. And Marky is running, pero nakita niya, tapos na yung sumalubong sa kanyang mga taga-Alaska. Willie Miller. This time, tatlo ang pumantay. Kailangan imasa. Marky, babalik. Green on lead for 3. Ayaw pa rin. And RJ is on to get the rebound. Marky to stop the play. Ayaw pa iwanan sa fast break. Ito pa lamang for Marky. But in the last execution of the half-court sets, hindi talaga makapag-execute itong mga Global Port. You gotta credit the defense of the Alaska Aces. Nahihirapan talaga. Pati kanina, dininay ni Gabi Espinas yung kanilang import. And then humep itong si Hontiveros. So they knew where Global Port was going. Ito si tira ni Dondon. Pero dalawang offensive rebounds that time. Aldrich Ramos. Nakasundot na si Gabi. May sumundot pa si Gabi. Para masiguradong pumasok. Offensive rebound by Aldrich Ramos. 2 points for him. Nasabihin na niya mga batang coaches. Bakit ito? Dalawa yung nakasundot. Sa na yung Alaska. Samantala, Walter Sharp. Sigip na sigip. Not Sharp in the try. At na-depensa siya doon ni Aldrich Ramos.
Kontra ng Libero. Balik ito kay Alvin Ramos. Kanto. Si Walter Sharp. 10 seconds to go in the shot clock, pero nagigit-gitan to si Marky at Calvin Abueva. Yun ang makikita ng ating Second personal foul on Marky. Dikit na dikit. Depensa niya dito kay Calvin Abueva. Ito ating isolation camera. Nagpapaswan yung dalawang players ngayon. Ito yung nakita yung foul doon. Kasi Abueva pa yung humahawak doon. Samantala, ito yung siksikan po sa ilalim. All black shirts that time. Matatawagan naman ng pangalawang personal foul. Si Walter Sharp. At mga big men ni Coach Junel, nanganganin pa. Jamin Aguilar at their import Walter Sharp. Both with 3 personal fouls this early in the second quarter. Point of concern yan for Coach Junel Bakuli. At isa lang ibig sabihin nun. Kanina nakita natin yung offensive rebounds ng Alaska Aces, di ba? Pag nag-foul trouble yung malalaki mo, ang mangyayari dyan, papalitan mo ng mas maliliit. Baka mas lalo ka magbigay ng offensive rebounds. Tama, nakikita pa nga natin sa scores bench. Will Antonio, ready to come in for the report. Alupol, nasa itaas. Unfamiliar place for him. Ibigay dito kay Will Miller. Iikot, double team sa kanya. Hirap na talaga. Makatira. Ito mga taga-global board. At ganun naman kadali. Bumagsak ang bola sa Alaska. It's Dondon. 3-point shot. Malakas yung kanyang tira. But Gabes Pinas holding the rebound for a second chance for Alaska. And that would be the fourth. Well, Walter Sharp may be smiling, but not its coach. That wasn't a sharp decision para kay Walter Sharp. Sumundot siya eh. Pwede naman yung depensa ng diretso lang at pahirapan itong si Gabby Espinas, pero natakam siya dun sa bola and forcing him into a fourth personal foul. Yan ang tanong si Coach Junel sa kanyang report. Why? Namatala may sa kanyang tres si RJ Jesus. Nasa loob na po itong si Gary David. Kuha naman ang score. Wala na silang why not? Para kay Gary David, his second 3-pointer of the game. Chop the lead down to 10, 28-18. But Alaska Aces, kahit nakakalamang gustong ingatan, alam nila kung saan nila pupukpukin sapagkat wala na yung malalaki ng global board. May timeout po sila. Kagad po kami magbabalik. Sa Red at Green Gate Lobby at marinig kayong bumoto online at www.pba.ph. Balik po tayo dito sa Smart Araneta Coliseum. Kaya na pinag-uusapan natin, both Alaska and Global Port, dalawa pong magkasunod na biktima ng Air 21 yan. At nung pagkatalo ng Global Port si Air 21, dalawang mama, parang wala sa serbisyo para dito kay Coach Junel Bakuli. In Sol Mercado and Japet Aguilar, they played, but they did not play well. Missing links, Japet Aguilar and Sol Mercado. Dahil hinahanapan sila ng puntos ni Coach Junel Bakuli. So far in today's ball game, Japet Aguilar saddled with 3 personal fouls. So mahihirapan siya. Baka sa third quarter na natin makita yan. But Sol Mercado in the first quarter, he's being aggressive. Alam niyang kailangan niya pumuntos. Now that their import is also saddled with fouls, you expect Sol Mercado to take more shots. Pero dito, sa pagbabalik ng ating play, ito si Sol Mercado, ready ng rumiport with 3 points and 1 assist. First quarter po yan. Should play a bigger role sapagkat they'll be playing small in the absence of Walter Sharp. Apat na itong si Walter Sharp. Personal foul. Calvin Abueva, his chance na siya naman nangiga nga. Kadagdag niya ang mga puntos dito sa puntos na pupuli na kanyang unang puntos dito po sa ating first half play. Extending the lead to 11, 29-18. Ganda ng depensa na pinapakita ng Alaska, holding down Global Port to just 18 points.
talaga malaman kung saan susunod. Kung kata yung global port, susubukan nila. Saradong sarado sa loob. Dalawa yung sumalubog ko, pero nakuha ng global port. 5 seconds in the shot clock. Sol Mercado, strong move. Ayaw pa rin. At makukuha doon. Ni Gabes Dinas, nato RJ Azul. Dondon. Nakita si Aldres. Ay, tira sa malayo. Aldres. That's why the Alaska Aces got a guy like Aldrich Ramos because they know he's tall, he's long, kaya nang dumipensa ng mas malalaki, kahit mas maliliit, at may shooting siya sa labas. And in a triangle offense, gusto mo yung malaki mo, marunong mamasa at kaya shoot. Bintis naman yung tres to si Willie Miller. Lalong lumalalim ang pagkakabaon itong mga taga-global board. Calvin Bromba. Natapitan naman ni Gary David. Coach Junel Batuli all fired up. Pakiramdam niya, dapat sa kanya lang yung bolang yun. At tumama daw kay Calvin Abueva. Well, samantala ito, 30-second timeout lang naman ang itatawag. Yan kumuna ng Alaska.